Mahalaga po na mapag-usapan po natin ang kapalaran ng sangkatauhan. Dahil makikita po natin sa mga talatang pupuntahan po natin ngayon, makikita po natin na ang Diyos, nilikha niya ang tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga nilikha, sa himpapawid, sa lupa at sa dagat. At makita po natin na walang kapareha si Adan, kaya't ang ginawa ng Diyos, pinatulog niya po ito at kumuha mula sa isang tadyang ang Diyos na nakay Adan upang ito ay gawing babae. At ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Napakaganda ng kapalaran ng tao mula ng likhain ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundo at sa daigdig. At sila ang binigyan ng tungkulin ng Diyos para pamunuan, para pamahalaan ang lahat ng mga nilikha ng Diyos. Katunayan, napakaganda pa ng pagsasama ng Diyos at ng tao sa mga panahon na to. Subalit, ang naging problema po na pumasok ang kasalanan sa Kabanata 3 sa aklat ng Genesis, nagkawindang-windang at ang kapalaran ng tao ay natigil o kailangang mapanumbalik dahil sinira ng kasalanan. Kaya mababasa rin po natin sa Kabanata 3 ng Genesis na bilang kabayaran ng kasalanan, ang tao ay mamamatay, ang kanyang katawan na nagbalik sa alabok o nagmula sa alabok ay magbabalik din sa alabok. At samot-saring kahirapan ang dadanasin ng tao. Ang lalaki, bago siya makakain, magbubungkal muna siya ng lupa. At katakot-takot na pawis ang kanyang masasayang sa katawan bago siya makakain. Magpapakapagod siya para makakuha ng pagkain. Gayun din ang babae. Napakahirap ng kalagayan ng isang babaeng manganganak dahil po sa pagpasok ng kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya yung magandang kapalaran o nakatadhana sa mga tao na siya yung binigyan ng karapatan ng Diyos para pamahalaan o pangunahan ang lahat ng mga nilikha ng Diyos sa ilalim niya ay nasira. Kaya kailangan po itong mapanumbalik. Ano ba yung kapalaran ng tao na dapat ay mapanumbalik? At paano ba ito mapapanumbalik? Dahil nga nasira ito ng pagpasok ng kasalanan. Ito po ang tatalakayin po natin ngayon sa aklat ng Hebreo. Kabanata 2, talatang 5 hanggang 18. Ilang linggo rin po natin itong pag-uusapan gaya po ng nabanggit po natin kanina. Subalit, ang tatalakayin po natin ngayon ay mula sa talata 5 hanggang talata 9. Makita po natin na papanumbalikin ng Diyos ang kapalaran ng tao. Ang sangkatauhan ay mahalaga sa pagkalinga ng Diyos at ang sangkatauhan ay maliligtas sa pagkamatay ni Kristo, ang dakilang tagapagligtas. Mahalaga po na mapag-usapan po natin ito dahil kung babalikan po natin ang Hebreo, Kabanata 2, talata 1 hanggang 4, sabi po dito ng may akda ng Hebreo sa mga sinulatan niyang mga Hudyo,
Kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo.